Magandang araw mga kapatid, samahan nyo na naman akong tatalakayin ang noon pang usap-usapan tungkol sa banal na kasuotan ng mga pari, at tuklasin sa Biblia kung sino talaga ang nagdidisenyo ng kanilang kasuotan, kung bakit ito ay napakagandang tingnan at naiiba sa gawa at disenyo na karaniwan. Sana po sama-sama nating tapusin sa panunood ang video na ito para kahit kunti man lang ay madagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay banal na tungkulin at gawain, kaya bilang isang alagad ng Diyos ay dapat makikita din sa kanila ang kapurihan na anyo sa pamamagitan ng isang banal na kasuotan. At ito ay hindi galing lamang sa kanilang kagustuhan, kundi sa kagustuhan mismo ng Panginoon. Na mababasa natin sa aklat ng Exodo Kapitulo 28 versikulo 43, ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa toldang tipanan o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar. Ang layunin ng pagsuot nito ay upang ang mga alagad ng Diyos ay naiiba at madaling makikilala sa pamamagitan ng banal na kasuotan. Ngunit ang tanong, sino ang nagdidisenyo ng mga kasuotan na ito? Sa mga Protestante, walang iisang tao na maaaring ituring na nagdedesenyo ng damit ng kanilang mga pastor. Ang kasuotan ng mga pastor ng Protestante ay nag-iiba sa loob ng maraming taon, at nagmula ito sa iba't ibang mga impluwensya. Kaya ang mga unang Protestanteng pastor ay hindi nagsusuot ng mga partikular na damit para sa kanilang relihiyon. Ang mga pastor ay karaniwang nagsusuot ng mga damit na pangkaraniwan sa kanilang panahon. Sa simbahang Katoliko, ang mga simbolo ng kasuotan ng mga pari ay may mga partikular na kahulugan. Tulad ng mitra na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at awtoridad, at kasala na nagpapahiwatig ng pagiging banal. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga pagbabago sa kasuotan ng mga pari, tulad ng pagdaragdag ng mga kulay at mga berda. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng pag-unlad ng mga ritual at doktrina ng simbahan. Sa madaling salita, ang kasuotan ng mga pari ay hindi nilikha ng isang tao lamang, kundi ito ay isang biblical at nilikha mismo ng Diyos. Narito ang katibayan na walang iisamang tao ang nag-iimbento o nagdidisenyo ng kanilang kasuotan, kundi ang Diyos mismo. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Exodo Kapitulo 28 versikulo 1 hanggang 43. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kahusayan sa paggawa nito. Ibig sabihin na ang Diyos mismo ang nagbigay ng karunungan upang maging mananahin ng banal na kasuotan ng mga pari. Dagdag pa ng Diyos, kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Ito ang kasuotang ipapagawa mo. Mahabang panloob na kasuotan, turbant at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. At hindi lang ito isang ordinaryo na tela. Sa bersikulo 6, ang espesyal na damit ng pari, ay kailangan na pinongtel ang lino na may ilang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaberde nito. Kailangan nila itong isuot sa paglilingkod bilang mga pari. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ni Aaron at ng salinlahi magpakailanman. Kaya ang disenyo na ito ay hindi na maaring iibahin pa hanggang magpakilanman, sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Hebreo Kapitulo 4 versikulo 14, yaman nang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, na walang iba kundi si Kristo Jesus, at dahil si Kristo ay ang pinunong pari sa bagong tipan, makikita natin na siya mismo ay nagsusuot ng banal ng kasuotan katulad ng pinasusuot ng Diyos sa kanyang mga pari. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Pahayag Kapitulo 1 versikulo 13, ito ang mababasa natin. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Katulad po sa suot ng mga pari, ang halimbawa ni Kristo bilang dakilang pinuno ng mga pari, at hindi po pwede na ang susuotin ng isang pari sa kanyang tungkulin ay Amerikana, o barong, dahil hindi po yan ang kagustuhan ng Diyos para sa kanyang mga pari, at dapat po nating malaman na kung ano ang kulay na isinuot ng isang pari sa kanyang pagmemesa sa araw ng linggo. Ay iyan din po ang kulay na sinusot ng lahat ng mga pari sa buong mundo sa araw na yun. Yan po ang tanda ng pagkakaisa ng Katoliko na wala sa iba. Yan po ang sinasabi ng Panginoon, na ang kanyang mga alagad ay naiiba. Maraming salamat po sa inyong panunood sa video na ito. Sana po may napulot tayong kahit kaunting aral man lang. Hanggang sa susunod.